Mga simple, ito yung update sa natin. 'Di ba hindi umubra sa atin yung F9. So bumili tayo nitong isang klase. Ito yung mas updated at mas upgraded na may button dito. Ito yung D6 yata to, D6. Wait lang. P6 pala, model P6. P6 siya, P6. So ganyan siya, mas maganda yung itsura niya. Tignan natin. Yan. Yan, mas maganda ang itsura niya. So, meron siya kasamang para dito mo na lang yung adhesive, ididikit. Okay, pero paano ba natin to ikakabit? Kasi dito nakalagay yung natin eh. Wait lang Dito siya mapupunta. O, wala siyang, pwede. So, ayoko kasing gamitin to. So, dapat dito. Sabit na lang natin. Dapat natatanggal to. Wow. Pwede yata. Oo, nakatornilyo naman. Pwede mong i-screw. Yun pala. Screw natin. Kasama na screw. Ang hirap tanggalin. Basta mamaya. So, ang mahalaga muna, ay testing muna natin kung gagana. Okay, so, hindi ba natin may pipix? I-testing muna natin kung magpipit kay Poti sa ating Honda Civic LXi Model 96. So, ikabit muna natin dito. Pakita ko lang sa inyo. Yan. So, medyo mahaba naman yung kanyang cable. Ito yung kanyang OBD na main socket. So, kakabit ko lang dito. Pakita ko sa inyo. Kabit natin. Ayan, nakabang naman doon. Nakabang. Ayan. Yun yung pagkakabitan natin. Pakita ko. So, socket. Yun. So, yan. Bumukas agad siya. Yan, bumukas agad pagkakabit natin doon sa ating OBD na adapter. So, ganyan ang lalabas. Yan. Ano ba ang dito? Hindi ko pa alam mo yung baka itong gitna yung button. So, yung pili natin English. OBD digital. Hindi pa bukas yung natin ha. Ignition. Hindi pa tayo nakapag tingnan natin kung anong lalabas kapag hindi bukas ang ignition. Pag hindi naka-on yung ignition, may siya LED. Yan. Meron siyang hindi ko alam kung para saan to. Malaman natin sa manual. Smart digital meter. Tingnan natin kung magko-compatible dito sa ating unit o auto na 96 model na naka OBD1. So umaasa lang tayo sa adapter. Tingnan natin kung magpipit siya. Siguro hindi siya magbubukas hanggat hindi natin siya ini-start ang ignition. So start natin. So, ang nababasa ako dito ay no signal can be detected. Please start. Ayan na. Okay. So, ayan na. Tingnan natin pag nag-gas ako kung gagana. Oh, nag-restart. Ayan, tingnan natin. Ayan na. Ayan tayo. Guys, restart talaga na restart. Tingin ko hindi talaga siya compatible sa kotse natin. Ay, nako. Okay naman tayo sa OBD. Patayin natin.
So yan, sa matagal na paghihintay natin, tingnan natin kung magkiklik natin yung ibang option. Ayun, yung mag. Yun yung nababago. Tingnan natin yung gitna. Ano mo, yan. Ito yung mga pwede nating pagpilian. May RPM siya, may GPS. Ito, hindi pa natin alam kung magpapunction yan. Yung speed, RPM, CVT, minute, volts, as of now, PH pala, ano pa lang, yung may speed acceleration, brake test, may distance. Ito, tingnan natin to. Yung susunod, ano pa ba? Siguro pag diniin ko to, dito lalabas yung ano. Yan, sabi ko na nga ba eh. OBD diagnose, down. Okay natin. Scan natin kung gagana. Kung may i-scan niya yung problema ng sasakyan natin. Yan. Yan din yung dati eh. Ayaw niyang gumana. So, ibig sabihin, kung ikaw po ay naka OBD1, tapos tatry mo ng adapter, itong ganitong digital, yung F9 saka itong P6, ay parang hindi po compatible sa atin. I suggest siguro, wag na lang din kayong mag-try o bumili. Pero bahala kayo kung kaya niyo mang ibalik pagka hindi gumana sa kotse nyo. Defective pag ayan, restart na restart. Wala. So ayan, nung sinelect natin, pagka open mo, ang isi-select mo ay para gumana, ang isi-select mo pala ay yung yung GPS. Wag yung OBD. So magpa-function siya, hindi siya maghahanghang. Ayan o. So ayan, nakikita, mapakinabangan ko ngayon yung kanyang speedometer. Ayan. So lahat napapakinabangan ko ngayon. Ayan, pag ganito, kita nyo naman, hindi pa nakapix, pasensya na kung gumagalaw-galaw. So yan, nagana siya. Ayan o. Ayan. Pag ayan o. Kilometer per hour. Ayan. Yung volts, yung ayan, nakikita nyo. Ayan. Tingnan ko pa yung iba. Ayan. So gumagana siya. Yung temperature hindi ko lang alam kung paano gagana to. Pero ayan, nakikita nyo. Kasi yung temperature natin, ang basa ngayon, ayan. So hindi ko pa naiintindihan kung paano niya mababasa yung temperature dito. Sa ganun lang yung tsura niya. Pero yan ang pinipili ko ngayon. So ayan, 20, yan yata yung ko, yung speed ko ngayon. Ayan, pasensya na, nauga eh. So yun pala ang pipiliin natin pagbukas. Wag yung OBD, ang pipiliin mo yung GPS. Yun ang maganda dito kasi meron tong GPS. So mas gumana sa atin to kasi yung isa, yung F9 wala. Itong P6 merong option. So pag ito pwede sa atin, so gumamit lang tayo ng adapter. Yon, kung ganun lang magagamit natin ng ganito lang. Pero hindi ko alam kung pagdating sa pangalan nito, pag diagnose ay kung magpa-function siya. So mamaya natin siya te-testingin. So ngayon ang ginagawa kasi namin, bimabiyahe muna kami, nag-iikot-ikot lang kami dito somewhere in malapit lang sa amin. Yan, kasama ko yung aking anakis. Yan. So tinitesting natin. Yan, nagana naman yung ating speedometer. Hindi siya naghahang. Nung ang pinili natin ay yung GPS. Okay. So yan, mamaya na lang. Gaya na sabi ko sa inyo kasi tingnan nyo, hindi nagana yung aking parang speedometer. So ito ngayon ang nagagamit natin. Yan na, hindi po nagana eh. So ito na ngayon ang ginagamit natin. Nakabalik na tayo sa bahay, pakita ko sa inyo kung paano gagawin.
Yan. To select and then select natin yung GPS. So para mag-function siya. So ganun, no? Kasi itong device na to ay hindi compatible dito sa ating kotse. Model 90s, no? Kasi naka ano lang po tayo, naka OBD1. Ito po ay design for OBD2. So dahil GPS lang yung mode natin, yung ating connection, pag pinilik po natin tong ng pinress natin ng seconds, ang lalabas po dito ay yung settings na lang. Wala na po yung scan. Hindi po tayo makakapag-scan ng problema na ating sasakyan. Okay, so pwede po nating iset ito. Halimbawa, yung speed alarm niya, kung pag naka 150 kilometers yung speed na niya, so mag-a-alarm siya. Gusto ko lang pong babaan. So babaan natin. Gawin lang natin siyang 100. Yun yung pinaka-maximum speed natin. So pagka nag 100 na siya, tutunog yung ating alarm. Inilisan ko na. Yan. Yan lang po yung gusto kong set. Okay? Sa coolant alarm, eto po, naka 120 Celsius kapag ganun daw ang init. So, wag na natin galawin yan. Sa RPM alarm, o sa battery na lang po tayo. Yan, pagka nag 10 volts siya, may mga default naman. Yan po. Speed offset, yung atras yata yan. Battery adjust, engine size, fuel adjust, 100% o 100 lang. Pag ano na yung brightness niya, atmosphere, hindi ko pa alam yon. Speed unit, hindi ko pa alam yon. Some distance, tingnan natin ano yung some distance. 0 kilometer. 0. Wag muna po natin sleep voltage, time adjust, pag i-adjust natin yung time. Ang time po natin ay 12:44, tama naman. Matik tama po siya. Okay. So factory reset. So yun po, no. So ibinin lang natin, babalik na siya diyan. Magpa-function siya mga pagpipilian natin, makikita natin. Ang hindi ko lang po alam dahil nga kung mababasa din niya yung ating temperature. Pero mahalaga sa akin dahil sira nga itong ating nagmamalfunction na ating speedometer, magagamit natin yung speedometer nito. So hindi na natin siya ibabalik. So hindi lang talaga compatible, di natin magagamit yung OBD function niya. So at least meron tayong speedometer at iba pang mga function na pwede nating nagma-work naman sa kanya. Sorry, nadudulas, hindi pa kasi nakadikit. Didikit natin mamaya, alisin ko lang yung yan. So lahat yan nagpa-function, tinesting natin kanina, nag-drive po tayo. So hindi na po natin ibabalik to. Okay naman sa akin, magagamit ko rin naman itong device na ito. So again, pwede nating magamit ito pero hindi sa OBD connection. Okay, inuulit ko po. Kasi hindi po siya compatible sa ating OBD1 kahit na gumamit po ako ng adapter. Dalawang klase na po yun. Okay? So yan, na-fix na natin. Yan, dito natin kinabit. Pinadaan natin yung wire doon. So yun, ididikit ko na lang ng double-sided yun para maganda yung kasi dumaan siya. So ito double-sided na lang natin yan. Yan. So again, pagka pinindot mo to, ang lalabas sa option niyan ay yung settings nila kung ano yung alarm. Wala na yung scan. Hindi ka makakapag-scan kasi ang pinili natin dito sa option connection niya ay GPS lang. Kasi pag OBD, hindi po siya magpa-function ng ayos. So malinaw po, no? Yan lang po ang pwedeng maging gamit nito pagka ang kotse mo ay OBD1. Okay, so yun, ewan ko lang kung sa ibang kotse o brand, basta sa Honda Civic natin na 90s model, hindi siya makakapag-scan sa OBD scanner. So magagamit na lang natin to para sa pagbasa ng battery volts. Ayan, at ewan ko sa temperature, parang hindi. Nagana naman yung ating temperature gauge. Ito lang ang may problema sa atin, yung speedometer. So dito na tayo kukuha ng speedometer. So ano pa ba yung mga pwede nating dito? Yung acceleration pwede rin. Ayan, so may mga reading yung niya yung mga nakikita nating may reading, yun yung pwede nating magamit dito. Ayan po. Ayan. Distance, minute, okay. ECT, RPM, di ko alam kung yung RPM niya lako. Mag-ano yan pag natakbo tayo. So ito na lang ang pinili natin, yung acceleration, distance, brake distance. So ang pinili na lang natin ay pwedeng ito. Yun na lang, o kaya ito. Yan.
Okay. Yung turbo hindi yan pumapalo kasi wala tayong turbo, no? Sa mga LXI na ano yan, na VTEC, meron. So ito na lang ang pipiliin natin, yung parang baka mamaya makabasa tayo ng temperature. So yan yung napili ko na lang na ano, na at least kita ko yung mayroong temperature gauge. Ewan ko kung gagana yan, tingin ko parang wala naman. Kalalaman natin kasi may okay naman yung temperature gauge natin. Yung gas level tingin ko hindi natin magagamit ngayon. So yan. So as speedometer na lang po muna ito sa atin, no? At least hindi sayang ang budget natin dito. Ayan po, no? So dagdag pa nga pala, nabasa natin dito, meron siya kasing attention dito na pag daw OBD mode, working voltage daw, kasi merong voltage kasi ang ano, ang mga OBD2, 11 volts to 18 volts na DC. Pero kapag mas mataas daw doon, na when higher than 24 voltage, dapat pag tag dito GPS mode, mag USB ka na lang, gamitin mo na lang isa pa nilang cable, yung kasama dito sa ano, yun na lang ang gamitin natin. Dahil since OBD1 naman tayo, wala, tinanong natin kay AI, wala daw voltahe mo, yung nagbibigay ng malaking voltahe yung OBD1. Pero para sigurado, gagamitin na lang din natin yung USB. Lulusot pa rin natin dito sa ating ano, yung OBD cable. Okay, para maiwasan na masunog yung ating device, okay? So yan, dalawa to, 'di ba? Oh, ito yung sa OBD, ito naman yun sa USB, yun yung ginamit natin. Ang pagkakaiba, pagka yung USB, ang babasahin na niya yung voltahe nung pinasok nito, kasi dito lang natin siya kinonekta. So magiging 5 volt siya. Kaya ang basa niya 4.9 volts. So sa makatuwid, kapag nakarekta to dun sa ating ano, OBD, kumukuha siya ng kuryente direkta doon sa battery, kaya ang nababasa niya 12 volts siguro. Kasi ito mo, ulitin ko ha, papakita ko sa inyo. Pag ilipat natin, ito ang gagamitin natin connection. Yan. Yan na yung connection. OBD na po yan. So piliin natin GPS. Ayan, nakita nyo. So 12 volts. Yan. Yan ang pagkakaiba. Pagka USB natin siya kinonect, USB port, dito natin. Yan. Ayun, diba? Tapos wala siyang reading ng ASL. Okay, so wala siyang reading nung ano. Ayan, meron na. Meron na. Yung kanina mas mabilis. So yun yung pagkakaiba. Ano? Hindi ko alam kasi kung ano kung GPS mode kasi dapat daw ito yung recommend kasi niya. Kasi ang OBD2 daw mataas. Baka nagte 24 volts. Anyway, 12 volts lang siguro kaya nito ng 12 volts. Kaya pwede na tayong gumamit ng ganito para mabasa din naman natin yung reading ng ating battery. No? Kasi ayon dito, ang battery natin ay 12.5. Yan. So medyo mababa. Okay. So pagka inirekta natin, hindi natin ko parehas ang basa ha. Okay. GPS 12.8. Tumataas na 12.9. Dito iba yung basa kasi ng mga ano natin Itong dalawang to parehas 12.5. So yun, 13 na, 13 volts. So nagte-13 na. Yan. So tingnan natin kung 12 volts ba tong device na to. So yan, lumalabas na 12 volts yung device. 12 volts na, 11 to 18 volts yung maximum. Yan, 12 ganyan. So pag daw 24 volts na, dapat mas gumamit daw ng USB for GPS mode. Okay, so yun.
So okay lang na ginamit pala natin yung ating dahil pasok pa naman sa voltahe ng battery itong device na to. Okay. So yan mga kasimple, at least magagamit na natin to. Yun nga lang, limitado lang yung kanyang function. Unang-una na dito, hindi gagana, hindi siya makapag-scan kasi design siya at OBD2. Okay, so may nabibili naman na pang OBD1 na scanner, no, na pwede makapag-scan sa ating OBD1. Pero ito hindi talaga pwede. So yun lang, magiging function lang niya. Pwede mo makita yung battery volts niya, yung kilometer niya, yung speedometer niya, yung GPS niya. Yun. So ano pa nga bang makikita dito? Yung distance mapapakita niya. Tapos yung altitude niya, yung ASL altitude, yung DIR, yon direction. Tapos yung minute, kung binuksan mo yung makina, makikita lumalabas na dito, nire-record niya kung ilang oras o ilang minuto nang bukas yung sasakyan mo. Yun yung mga yung speed, yun lang talaga, limitado lang talaga. So yun, at least nagamit natin. So ito ulit si Dansky, at ito ang ating sasakyan na si Honda Civic Poti LXi gamit ang P9. Okay? P9 o P6. Gamit ang P6. Rock on.